Magandang araw po. Ngayon, ang pag-uusapan natin, dalawang topic, yung si Zaldico at si Harry Roque. Pero bago po yan, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment. At pag tayo po ay nakahit, mayroon tayong kaunting programa. Pag tayo po ay nahit natin yung 1,000 subscribers, magpapadala po tayo, magbibigay po tayo ng 1,000 pesos sa lucky subscriber na makikita natin sa mga comments kung sino ang mapipili natin doon at mabe-verify na nakasubscribe siya. Papadalan po natin yan ng 1,000. Kaya sana po tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ako maabot ang 1,000 subscriber goal natin yan. Ngayon, lumabas po yung pahayag ni Secretary Remulla na hindi umano ito sa Zaldico at hindi pala ang bahay na itong pinapagawa sa Forbes. Meron daw dun 5 floor basement, 5 palapag. Sa basement, napaka-tindi naman nun. 5 palapag. Ang minsan ng mga bahay natin, isa o dalawa lang siya. Basements pa lang yun. 5 floors na. Basement pa lang yun. At hindi daw yun para sa mga kotse, kundi yun daw para sa mga pera. Wala na kasi malagyan ng pera Kasi yung halagang pera ng pera na hawak niya, hindi na po para matanggap ng mga bangko. Questionable na. Marami na siguro hihingin sa kanya na hindi niya kaya ipaliwanag paano siya nagkaroon ng ganong kalalaking halaga. So gumawa siya ng basement niya. Doon tinatambak daw ang pera. Ganun siguro. At ito daw ay waterproof. At ito daw ay talagang secured. Sabi, kung gano'n kalaki pera mo, sisecure mo talaga yun. Mamaya, masunog pa yun. Makuha ng iba. Kaya nga, bakit po natin yun binabanggit? Kasi po, kung tutuusin po, tumutugma po yung nangyayaring mga investigasyon ngayon at yung mga bintang sa kanya. Kasi po ngayon kung totoo man na meron siyang Portuguese visa o Portuguese passport, ibig sabihin, citizen po siya doon. Umupo siya bilang kongresista sa Pilipinas habang meron pa siyang ibang citizenship, di ba? May iba pa siyang katapatan sa ibang nasyon, sa ibang bansa, na para bang insulto sa mga Pilipino, no? Hindi niya sinaamin yun kasi hindi naman dapat ganun, na ito daw sa investigasyon ata lumalabas na sa almost 10 years na yung passport na yun. Ibig sabihin nun, talagang may intention siya, o yun ang tingin natin personal, may intention siyang puntahan o takbuhan o pagtaguan kung sakasakaling maipit siya sa Pilipinas kung may mangyayari magiging problema. Ngayon nga nagkatuklasan, meron siya ngayong safe haven, meron siyang pinuntahan, meron siyang mapagtataguan na ang batas doon, kanilang konstitusyon, kapag ikaw ay kanilang citizen, hindi ka nila basta-basta pwede isuko at di ka nila talaga isusuko. Dapat doon gagawin ang mga paglilitis kung doon ang nakasampang kaso. Protektado siya ng konstitusyon ng Portugal kung siya naman ay totoong may Portugal citizenship. Kumbaga criminal mind, mens rea, kumbaga sa legal, sa law school po kasi natatandaan ko, nag-uusapan namin doon yung mens rea, doon sa criminal law, kapag may criminal minded ang isang tao, di ba? Ganyan yan talaga naghahanda yan. Isipin niyo po yan, talagang hindi lang, paano siya makakuha ng citizenship doon noon. Di ibig sabihin po, either bumili po yan ng property doon noon, nag-invest siya doon, o kung ano man mga ginawa niya, naglagay ng trabaho, di ba? Gumawa ng pamamaraan para kung masilat siya rito, meron siyang pupuntahan. At ngayon nga, mukhang nasisilat siya sa Pilipinas. Kaya, yun. Kung totoo mang nandun siya, kasi may mga nagsasabi, may driver pa nga daw yan, di ba? At umaamin naman na yung iba. Nagsasalita na yung iba. Kaya nakakalungkot lang na ganong katindi kung pagsamantalahan ang hindi lang gobyerno ng Pilipinas, kundi ang mismong taong mamayan, mga mamayang Pilipino, mga kababayan. Kasi kung isipin ho natin, nakaupo kang congressman tapos may iba ka pang lang citizenship. Natandaan ho natin, mga naging issue yan kay Grace po, dual citizen daw, tapos tumatakbong presidente, kay Fernando po, ganun din. Kasi po sa konstitusyon natin, kalagay naman po doon para ikaw makaboto at makaupo ang mga qualifications sa public officials, basic lang naman. Dapat natural born citizen, able to read and write, 'di ba? Yun lang naman. Dapat residente ka ng iyong lugar.
kung depende sa ano tinatakbo mo, kung national, di ba, 10 years, kung presidente, di ba, pag mga congressman, parang ano lang yan, 1 year ba yan? O 2 years, parang ganun lang yan. So, yun lang naman yung mga qualifications. Hindi katulad ng ibang mga trabaho, talagang mga qualifications mabibigat. Kaya nga yung iba yung nagrereklamo eh. Bakit basta sikat ka, makakaupo ka eh. Pero yung taong nagtatrabaho at naghahanap ng marangal na trabaho, ay hinahanapan ng matataas na klase ng pinag-aralan pero mabababa ang sweldo binibigay. Kaya nga maraming nagagalit at nagtatampo dito sa ginagawa ni Bato de la Rosa na pagtatago habang sinuswelduhan ng taong bayan. Hindi natutupad o hindi nagagawa ang kanyang responsibilidad. Ano? Ganun din naman, yung kanyang kakampi na si Harry Roque, dako na po tayo kay Harry Roque. Ito po, light issue lang naman na itong pag-uusapan natin kay Harry Roque kasi napag-usapan na natin ito nakaraan. Ano? Galing pa rin po kay Remulla. At sabi nga ni Remulla, noon daw kasi magkaibigan daw to no? Noon daw yung kabataan ni Harry Roque, ito daw aktivista. Ano? Ako po merong konting puna sa mga aktivista kasi po ako nung nasa political science po ako. At nagkaroon din po tayo ng posisyon doon sa political science noon sa aking universidad. May mga lumalapit po talaga doon ng mga grupo ng mga aktivista, yung LFS, yung mga anak bayan, kung ano-anong mga grupo. Hindi po ako kailanman sumama o sumali. Hindi po tayo aktivista. Yun ang sinasabi natin sa kanila. Hindi ko po ugaling magsisigaw sa kalye kung ano-anong ireklamo sa gobyerno. Ako po isang reformista. Gusto ko po makakita ng solusyon. Gusto ko po i-reform ang mga dapat i-reform. Gusto ko po tuldukan yung mga mali. Ayoko po ng ingay. Ang gusto ko po ay solusyon. Gobyernong nababantayan, gobyernong nagtatapat. Yan po ang gusto natin nung tayo po ay kasalukuyang nag-aaral ng political science noon bago tayo pumasok sa abogasyon noon. But anyway, balik ko tayo dito. Ito nga ako sa Harry Roque di umano aktivista noon at galit na galit daw to kay Amy Marcos ng mga panahon na yon. Ano? So, matalino daw ito. Parang maaga siyang nag-collegio no? Siguro na-accelerate talagang may dunong. Obviously naman, may dunong. Meron po sana akong gusto ikwento Kaya medyo naniniwala ako sa sinabi ni Remulla Pero hindi ko po may kukwento sa pagkakataong ito. Ako po ay kasi ay nagtrabaho. Ang hint ko lang doon, nagtrabaho po ako sa isang politiko noon na nakasama ko po si Yan noon. Nakita ko siya, nakasabay ko sa isang meeting at basta. But anyway, eto nga ako si Harry Roque di umano ipinadala ng magulang niya sa Amerika, dito. Sa East Coast nga lang siya. Ako po ngayon ay kasalukuyang nasa West Coast. Doon daw siya pinadala sa Chicago para mag-aral pero di kilaunan daw ay dinala sa Michigan. Ano? Ngayon daw, ang kwento daw di umano, galing to kay Remulla, ano? Ang kwento daw pagdating daw sa dormitory, puro mga lalaking nakubad. Ano? Yun medyo katotohanan po yun kasi po dito may mga lugar talaga dito masyadong liberated lalo na kung ikaw ay nasa blue state o mga democratic states. Marami silang lugar doon na mga liberal masyado. Ano? At pagdating nga daw niya doon, nung nakita niya yung mga lalaki nakaubad, ang sabi daw niya, I'm home. Tatandaan po natin. Pero personal po niya yun. At wala naman tayong pakialam sa personal niyang buhay. Ano, hindi natin kailangan ungkatin yun. Nabanggit lang ho natin dahil yun ang nasabi ni Secretary Remulla, siguro to discredit the credibility ni Harry Roque patungkol sa pinapakitang katapangan. Kasi po may ugali itong grupo ng mga DDS na to Wow. Sila mga nakapwesto sa gobyernong DDS at mga kanilang mga kilalang mga supporters, meron silang katangian. May katangian nga itong mga DDS nito, no? Maging sila Bato de la Rosa, sila Harry Roque, mga kilalang personalidad na supporters ng mga Duterte. May isa silang katangian Actually, mga tatlong katangian na pareho sila. Makikita natin sa kanila. Lahat sila matatapang, lahat sila palaban, lahat sila panay pag umatake sa gobyerno, talaga namang totoong-totoo, no? Talagang sila lang ang tama at laging mali ang iba.
Ang katangian nila ay talagang hanggang dulo, papanindigan nila yung kanilang mga pinaniniwalaan at hindi sila uurong kahit anong laban. Talagang haharapin nila. Yung katangian nila yan na kapag ka hinarap na ng asunto o hinarap na ng mga tawag ng batas o pag inahanap na sila at tinatawag na upang magpaliwanag sa mga tanong, sa mga pinupukol ng mga anomalya sa kanila, pare-pareho po silang MIA, missing in action, hindi makita, hindi matagpuan, bagamat may mga responsibilidad na kailangan harapin, pare-pareho nga po ang katangian nila. Hindi, matatapang magsalita, matatapang palaban, pero kapag pinalagan ng gobyerno, pare-parehong kabibilis maghanap ng paraan para hindi makaharap, hindi makatindig, at hindi matupad yung mga sinasabi nila noon na hanggang dulo haharapin nila. Hanggang dito po muna. Maraming salamat po sa inyo. Pero bago po yan, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, mag-subscribe. Pag na-hit po natin yung 1,000 subscribers mark natin, magkaroon po tayong isang subscriber na bibigyan natin ng 1,000 piso. Pipili po tayo sa mga magko-comment, at dung sa magko-comment na yon, pag siya ay na-verified na nakasubscribe, papadalan po natin siya ng GCash, 1,000 pesos. Maraming salamat po. Tulungan niyo po sana ako maka 1,000 subscribers. Maraming salamat po sa inyo.